As you would see here, pag nagbukas tayo ng Acrobat Pro DC, so nakita nyo Acrobat Pro DC. Hindi lang makita yung sa pinakataas pero as you would see, ito, Acrobat Pro DC, nakalagay sa taas. So ito po, dumedepende to sa inyong subscription. So kung kayo po ay subscribe sa Creative Cloud, automatic meron kayong Acrobat Pro Document Cloud. Okay? So anong pwede nyo gawin dito? As you would see here, you have access to your Document Cloud. Okay? So sa Document Cloud, makikita nyo dito, ano ba yung pwede kong ma-access dito? Yung mga ginamitan ko na ng Adobe Scan. Okay, for example, meron ako mga documents dito. As you would see here, yan, yung mga PDF na pinagagawa ko using my phone. Andito silang lahat. Okay? Pati yung Adobe Scan ko, yung mga files ko sa Adobe Scan, pumapasok siya sa loob nito. Pati yung mga in-upload ko, yan, mga IDs, mga kung ano-ano mga bagay, automatic, papasok siya sa loob ng inyong document cloud using the Adobe Scan. Diba? Ang bilis lang. Kukuha na mo lang siya ng photo, para kang dumaan sa scanner, automatic kino-correct niya 'yon. Pati yung mga angles na may mga kusot-kusot, 'yon, automatic siya. Okay? And then, dito sa Acrobat Pro, you can also add accounts on which you can connect. Ito, tingnan niyo mabuti You can connect your Google Drive, you can connect your Dropbox, so OneDrive, or SharePoint. So, ang kagandahan nito, kung kayo po ay nag-work into an office at nakikita nyo, meron kayong mga PDF na kailangan nyo i-process, i-convert into Word, convert into PDF siya, convert into Word. Madali nyo siyang gagawin kasi ma-access nyo siya using additional account storage with the following services. Kita nyo, Google Drive, OneDrive, Dropbox, and SharePoint kung kayo po ay nasa enterprise level. So pag nag-add kayo dyan, automatic lalabas siya dito. Okay? Pag lumabas siya dito, you just have to click here, ma-access nyo lahat ng files ninyo sa loob ng directory na yun. For example, meron kayong files na nasa Google Drive, convert nyo yung Google Sheets ninyo into PDF, kayang-kaya nyo gawin agad yun dito. Okay? And ito po, kapag meron nag-share sa inyo ng document, talabas dito sila. Yeah, kunyari ako, may mga shinare ako na documents na ginawa ko. Dito rin siya, di ba? Kunyari, speaker profile ko. Tapos, yung mga shinare din sa akin ng mga kaibigan ko na wala pang nag-share sa akin as of the moment. Okay? Pati mga agreements. Balik muna tayo sa my computer. So, as you would see, I'm just going to give you a walkthrough kung paano ginagamit itong Acrobat Pro DC on the desktop. So, ang pinaka-importante dito is this. You can check on the tools. Teka, baba ko lang ng konti Hindi yata nakikita sa aking view. You can check on the tools. And as you would see here, pag nag-click ako ng tools, para siyang iPad. Napansin nyo ba? Meron siyang mga, dito, may mga buttons or icons. Parang home screen ng iPad o ng isang tablet. Nandito lahat ng mga tools ninyo na pwede nyo ma-access. Okay? Kapag kayo po ay nakasubscribe sa Creative Cloud, you would see a lot of this. Ayan. So, pwede kayo mag-search dito. Let's say, gusto nyo mag-redact or mag-edit ng isang document na para hindi siya makikita yung sensitive information. Pwede nyo i-type dito sa search and as you would see, lalabas agad yung pinaka-tools na gusto nyong hanapin o tool na gusto nyong gamitin. Or if you want to protect a document, meron din dito. Okay? With all of these tools, kung meron kayong laging ginagamit, meron kayong mapapansin dito sa gilid na commonly used tools. For example, ako, tinanggal ko tong OCR. Pwede kong tanggalin yan. Let's say, hindi ako mahilig mag-scan ng document kasi may Adobe Scan na ako. Pwede ko gawin yun. Okay? Pwede kayong mag-add. Pwede kayong mag-subtract. Pwede kayong mag-add. Ida-drag nyo lang siya papunta dito. Ganun siya kasimple. Pwede kayong maggawa ng ganyang klase. Okay? Or you can also edit this. For example, mas importante sa akin yung certificates, ilagay ko siya sa pinakataas. Pwede kong gawin yan. Or naisip ko, mas importante sa akin yung pag-create ng PDF, ilagay ko siya sa taas. Okay?